Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mako. Taong 1972, Mindoro. Sa isang liblib na baryo na tinatabihan ng bundok halkon, may isang batang kilala sa pangalang Mako. Tahimik lang siya, madalas nag-iisa. Pero sa likod ng kanyang payat na katawan, may tinatagong lihim na tanging mga matandang albularyo lamang ang nakakaamoy. Isang batang dibino. Sa murang edad, nakakayang magpagana ni Mako ng mga orasyon, dasal sa hangin, bulong sa dahon, pero hindi yon ang tunay na nagpapalakas sa kanya. Sa gabi kapag lumalim ang dilim at bumagsak ang hamog, lumilitaw sa kanyang tabi ang nilalang na tanging siya lang ang nakakakita. Isang diwata ng kidlat na nagngangalang Anitan. Ang alagad ng unos, tagapagpadala ng kuryente ng langit. Si Anitan ang gabay niya. Hindi siya ang tipikal na magandang diwata. Ang balat niya ay kulay abo, parang ulap bago umulan. Ang matay kumikislap na tila kidlat na humihiwas sa langit. Tuwing magsasalita siya, kumakalansing ang hangin at parang nagiinit ang lupa sa paligid niya. Pero sa harapan ni Mako, malumanay si Anitan. Siya ang nagbigay sa bata ng unang mutya ng pangil ng kidlat. Pero hindi ito isang tipikal na mutya ng pangil ng kidlat. Sa kadahilan ng isa itong maliit na bato na parang naglalaman ng kumukulong liwanag. Kapag hawak ni Mako, mabilis ang tibok ng kanyang puso, mas matalas ang kanyang pandinig, at ang kanyang balat, dumadampi ang banayad na kuryente. Hindi lahat ng may anting-anting pinagpapala. Pero ikaw, Mako, ikaw ang pinili. Mula noon, nasangkot ang bata sa mga kakaibang pangyayari. Mga nawawalang hayop, mga nilalang na gumagala sa gubat tuwing kabilugan ng buwan, at mga aninong sumusubok agawin ang kanyang mutya. Pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, sa bawat akbang, ang gabay na Anitan ang nagbabantay sa kanya. Bago naging antingero si Mako, isa lang siyang ordinaryong bata, namumulot ng kahoy sa paanan ng kabundukan ng Amyong. 10 taong gulang siya noon. Payat, walang kapatid, at palaging iniiwan ng ina sa baryo para magbenta ng gulay. Habang siya naman ay gubat ang kalaro. May isang lugar sa bundok na palaging pinagbabawalan ang mga bata, ang bangkaan sa kuweba. Isang malaking bitak na parang bibig na nakanganga sa pagitan ng 2 batong naputol ng kidlat. Ayon sa matatanda, doon bumabagsak ang galit ng langit. Hanggang sa sumapit ang isang hapon, napadpad si Mako sa lugar dahil hinabol niya ang nawawalang kalabaw ng kapitbahay. Sa bawat hakbang niya papalapit, mas lumalamig ang hangin kahit terik ang araw. May mga ibong lumilipad palayo. Pero tahimik ang paligid, kahit ang mga dahon ay parang natatakot na gumalaw. Pagdating niya sa dulo, nakatayo ang kalabaw sa harap ng bunganga ng kuweba. Nanginginig. Nang lapitan niya ito, isang matinding kidlat ang bumulusok mula sa ulap, pababa mismo sa bunganga ng kuweba. Pero walang tunog na sumabog, na parabang kinain ng lupa ang tunog nito. Ang buong paligid ay kumislap. Si Mako ay napatras, pero hindi siya natamaan. Sa halip sa gitna ng usok at amoy ng nasunog na hangin, may isang hugis na unti-unting nabubuo. Isang figura ng babae. Ang katawan ay parang ulap. Ang buhok ay gumuguhit na tila naglalaro ang kidlat dito. Ang mga mata, may liwanag na kaakit-akit pero nakakatakot. Bakit ka narito, anak ng lupa? Napatigil si Mako.
Hindi siya makatakbo. Hindi siya makapagsalita. Hindi lahat nabubuksan ng kidlat. Pero ikaw hindi ka tinamaan. Ibig sabihin tinanggap ka. Doon niya lang nalaman na ang kanyang dibdib ay malamig. Pero ang kanyang mga kamay ay parang may kuryenteng gumagapang. Ako si Anitan, bantay ng isang mutya. Alagad ng unos. At ikaw, ipinanganak na may butil ng tapang. Lumapit ang figura. Hindi siya lumulutang. Parang ang hangin mismo ang nagdadala sa kanya. Inabot niya ang isang maliit na buto. Kulay abo. Ngunit may kumukutitap na liwanag sa loob. Pangil ng kidlat. Ito ang lagusan ng aking tinig. Tanggapin mo kung kaya mo ang bigat ng langit. Hindi alam ni Mako kung bakit, pero inabot niya ang kamay. Nang dumampi ang mutya, may dumaloy na init at lamig. At sa loob ng isang iglap, parang nakita niya ang buong bundok. Ang mga ugat ng puno, ang daloy ng hangin. At mula noon, nakarinig siya ng boses tuwing tatama ang hangin sa kanyang tenga. Hindi nakakatakot, kundi parang nagbabantay. Simula ngayon, kung tatawagin mo ko sa ngalan ng kidlat at orasyon ng hangin, ako ay darating. Nang humupa ang liwanag, ang kalabaw ay tumakbo pauwi. Si Mako ay naiwan na may hawak na mutya. Hindi maipinta ang muka dahil sa gulat sa lahat ng mga nangyari. Lingid sa kalaman ni Mako na ito na ang simula ng kanyang pagsubok bilang isang dibino. Pagbalik ni Mako mula sa bangkaan na kuweba, nakita niyang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Paglabas niya sa kuweba, ang mga ibong kalaw na dati maingay sa dapit hapon ay biglang tumahimik. Ang hangin ay parang may dalang banta. Sa baryo, napansin ng mga matatanda. Nararamdaman ko may nabuksang lagusan. Bulong ng isang albularyo habang nakatingin sa direksyon ng bundok Amiyong. Pero para kay Mako, ang gabing yon ay ordinaryo lang hanggang sa dumampi ang malamig na simoy at narinig niya ang bulong sa tenga. Mako, maganda ka. Kinagat niya ang labi. Karga niya ang mga paghakot ng kahoy pauwi. Pero ramdam niya, sinusundan siya ng kung anong mabigat. Presensya na galing sa gubat. Pagdating sa gilid ng sapa, nagsimulang kumalusko sa mga dahon. Isang amoy ang sumingaw, parang pinaghalong nabubulok na karne at basang lupa. Paglingon niya, may malamlam na pulang mata sa ilalim ng puno. May 3 nilalang ang lumabas mula sa dilim. Mga sigbin. Pero hindi yung karaniwang sigbin sa mga kwento. Mas malaki, mas maitim. Ang mga paa ay baliktad, nakaharap sa likuran. Parang kinain ng dilim ang balahibo. Ang dila nito ay mahaba at parang nababalot ng asim at bulok. Anak ng kidlat, ibigay mo sa amin ang mutya. Nagsalita ito pero hindi bibig ang gumalaw. Sa utak niya tumama ang boses. Mabigat at nakakasuka. Kinapa ni Mako ang mutya. Kinabahan siya, pero hindi pa naman handang umatras. Anitan, anong gagawin ko? Lumakas ang hangin. Ang buhok niya ay gumalaw. Huwag kang tatakbo. Huwag kang matatakot. Hawakan mo ang mutya. Sundin mo ang sasabihin ko. Nanginginig pero desperado. Sinunod ni Mako. Hinugot niya ang mutya mula sa bulsa. Kumikislap ito ng mahina. Sinunod ni Mako ang sinabi ng Anitan. Sa pagbigkas niya, biglang uminit ang hangin. Parang may sumisirit na kuryente sa mga sugat. Isang kidlat na kulay asul ang pumutok mula sa kanyang kamay. Humampas sa lupa sa harapan ng sigbin. Tumilapon ang lupa
Parang may sumabog. Gumalaw ang nilalang. Umatras sandali pero hindi pa tapos. Sinubukang usalin uli ni Mako ang mga kataga. Pero tumalon ang mga nilalang. Mabilis siyang sinunggaban. Nakahanda na sanang kagatin si Mako. Nang walang ano-ano, biglang may isang malakas na alon ng hangin ang tumama mula sa gilid. At sa liwanag ng buwan, lumitaw ang hugis babae. Kulay ulap, nakalutang. Walang iba kung hindi si Anitan. Ngunit ngayon, hindi na siya maamo. Ang mata ay nagbabaga. Ang buhok ay kumikislap. Umatras ka, nilalang ng dilim. Bago pa makasagot ang sigbin, hinampas ito ni Anita ng isang kidlat na parang latigo. Tumilapon ang mga nilalang. Sumabog ang mga ito na parang usok na nasunog na balahibo. Naglaho sa gubat na parang abo. Huminto ang hangin, humina ang liwanag, at tumingin ang diwata kay Mako. Iba na ang itsura nito. Unti-unting naging maamo, maging ang boses ay nagbago. Ito ang unang babala. Kapag merong kang mutya, may mga maghahangad. Huminga ng malalim si Mako. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ordinaryong buhay ang tatahakin niya. Para hindi mahirapan si Mako, nagsabi ito kay Anitan na kailangan siyang sanayin upang magamit ng lubos ang mutyang tangan. Sumang-ayon naman si Anitan. Napangiti pa ito na animoy tuwang-tuwa sa sinabi ng bata. Nakikita ng nilalang ang pagkasabik ni Mako sa lihim na karunungan. Kinabukasan maagang tinawag ni Anitan si Mako bago pa sumikat ang araw. Paggising nito, katulad ng nakasanayan, hindi niya na naabutan ang kanyang ina dahil sa pagmamadali. Umaalis ito para maghanap buhay. Ang bata ay bagong gising pa. Halos madapa habang naglalakad papunta sa paanan ng kabundukan. Pagkarating sa lugar, kailangan mong tumakbo. Takbo? Saan ako tatakbo? Biglang humampas ang hangin na parang alon na sumipa sa likod ni Mako. Takbo! Dito nagsimula ang unang araw ng pagsasanay. Pinatakbo siya ni Anitan, paikot sa paanan ng halkon, habang ang hangin mismo ang humahabol sa kanya. Parang pader na tinutulak sa kanyang likuran. Kung bumagal siya, sinasampal siya ng malamig na hangin. Kung titigil siya, hinihila siya nito para tumakbo muli. Pagod na pagod ang kanyang katawan at halos hindi na makahinga. Ilang ulit siyang pinatakbo paikot sa kabundukan. Hingal na hingal ang bata, pero ngumiti si Anitan. Puso ang pinapatibay. Kapag mahina ang loob, walang silbi ang mutya. Ginawa ito ni Mako sa loob ng isang buwan. At matapos nun, dinala ng Anitan si Mako sa itaas ng bato. Napakatarik at madalas tinatamaan ng kidlat. Isara mo ang iyong mga mata. Ha? Anong gagawin ko? Makinig ka. Sa una, ang naririnig lang niya ay simoy ng hangin at kaluskos ng puno. Pero habang lumilipas ang minuto, parang may naririnig siyang mas malalim. Isang bulong. Parang mga ingay na naglalakad sa pagitan ng mga dahon. Mga nilalang na hindi nakikita pero totoo. Yan ang huni ng kalikasan. Kung hindi mo maririnig ang gubat, kakainin ka nito. Pagdilat niya ay nanginig ang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil may mga bagay pala na talagang gumagalaw kahit walang hangin. Isinabay ni Mako ang pagtakbo at pagmuni-muni sa paligid araw-araw. Nang matapos ito ni Mako, dumating na ang pangatlong pagsasanay. Ito na ang araw na halos ikamatay niya. Hinawakan niya ang mutya ng kidlat at pinaikot niya sa palad. Ngayon subukan mong pasunurin ang kidlat nang hindi ka napapasok. Pero paano kung...
Sumirit ang kidlat mula sa mutya. Kumalat sa braso niya. Napaupo siya sa lupa. Umusok pa ang buhok niya sa gilid. Hindi ko kaya! Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang kumawala ang anitan mula sa likod niya at hinawakan ang kanyang balikat. Ulitin mo. Pero, ulitin mo. Nilunok ni Mako ang kaba. Hinawakan muli ang mutya. Umilaw ito at nag-init habang papalapit ang kidlat kung saan siya palaging napapaso. Huminga ka muna. Isang dasal sa isip. Sabayan mo ng paglalakbay ng tibok ng puso. Kinain niya ang sakit at sa unang pagkakataon, kinaya niyang pigilan ang pagdaloy ng kuryente. Hindi perpekto. Nanginginig pa rin ang kamay niya pero hindi siya nadapa. Tumango ang anitan. Yan na ang simula. Ang kidlat ay hindi sumusunod sa mahina. Sa gabi inakyat nila ang mataas na bahagi ng kabundukan. Sa buong langit ay tinakpan ng makapal na ulap tulad ng kumot ng bagyo. Doon, pinatayo si Mako sa gitna ng isang bilog na bato. Nag-utos si Anitan. Gawin mo ang unang orasyon. Mabagal pero malinaw na binigkas ni Mako ang dasal na itinuro ng diwata. Sa ngalan ng hangin, sa anino ng kulog, buksan ang mata ng kalangitan at lakasan ang kalooban. Pumula ang mga ulap, umikot ang hangin, at mula sa ibabaw ay parang bumukas ang isang mata ng bagyo. Yan, ito ang tanda na kinikilala ka ng langit. Sa huling bahagi ng pagsasanay, binigyan siya ni Anita ng isang tanong. Handa ka bang ipagtanggol ang iyong baryo kahit kapalit ang buhay mo? Hindi mabilis ang sagot ni Mako, pero malinaw. Kung hindi ako ang gagawa, edi sino? Napangiti si Anitan. Hindi malambing, hindi mapanlinlang, kundi parang may bahid ng paggalang. Kung ganon, simula ngayon hindi ka na normal. Isa kang anak ng kidlat. At sa sandaling yun, bumagsak ang isang manipis sa kidlat sa kanyang balikat. Ganon na lamang ang pagkagulat ni Mako nang tumama ito sa balat niya at hindi masakit. Yan ang basbas ng kidlat. Humayo ka at gawin mo ang nararapat. Timbangin ang dapat timbangin. Kapag kailangan mo ko, ako ay darating. Huwag kang mag-alala dahil palagi akong nagbabantay. Matapos ang isang taong pagsasanay, nagpasya si Mako na bumaba mula sa bundok. Hindi upang mamasyal, kundi upang tignan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang lugar. Hapon siya nang umalis papuntang baryo. Parang normal lang ang paligid. May mga batang naglalaro. May amoy ng nilutong kanin at ang araw ay dahan-dahang lumubog. Pero sa kabilang banda, may nararamdaman si Mako na kakaiba. Kirot na parang kumakagat sa hangin. Biglang huminto ang mutya sa kanyang dibdib. Hindi ito umiinit, kundi nanigas. Huminto ka. May humahawak sa daloy ng lupa. Sa dulo ng daan, may isang taong nakatayo sa tabi ng alon. Lalaki, payat, nakabalabal ng kupas na itim. Ang ulo ay bahagyang nakayuko, pero ang anino niya, hindi tugma sa katawan. Humahaba ito. Kusa itong gumagalaw na parang may sariling buhay. Ikaw ang bata na may dalang kulog. Buong buo ang tinig na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang aga mong napili. Tumigil si Mako pero hindi siya umatras. Alam kong hindi ka taga rito. Mas matatag ang boses niya kaysa sa inaasahan. Napangiti ang lalaki, ngunit ang ngiti ay bitak-bitak.
Parang hindi sanay ang muka sa ganong galaw. Kalahati lang ang natira sa akin. Ang iba ay nasa hukay na. Biglang umikot ang hangin sa paligid ng balon. May gumapang na mga insektong itim palabas ng bitak na lupa. Mga ipis, alupihan, uod, nagsama-sama na parang iisang katawan. Isa siyang mangkukulam, pumapaloob sa isang proseso para tumanggap ng basbas mula sa demonyong kanyang sinasamba. Basbas? Anong basbas? Basbas ng pagiging isang purong mambabarang. Pero hindi pa buo. Wala pa ang buong proseso. Pero sapat na upang pumatay. Gusto ko lang makita kung totoo bang bumalik ang anitan o kwento lang ng matatanda. Wika ng mangkukulam. Bumigat ang hangin. Parang hinihila pababa ang mga paa ni Mako. Anitan. Anitan. Hindi kagad sumagot ang gabay. Sa halip, ang mutya ang unang umilaw na parabang nagbibigay ng babala. Ikaw rin. Batang dibino. Wika ng mangkukulam sabay pitik ng daliri. Sumabog ang lupa sa likod ni Mako. May lumabas na itim na kamay. Puro sugat at insekto. Pilit humahawak sa kanyang paa. Napaigik si Mako pero hindi siya sumigaw. Ngayon, ipakita mo sa kanya kung bakit ikaw ang pinili. Hinawakan ni Mako ang mutya. Binigkas ang orasyon na binigay ng anitan sa kanya. Sa ngalan ng hangin, sa mata ng kulog, palayain mo ang lupa. Sumabog ang hangin. May isang puwersang tumangay sa mga insekto. Nasira ang itim na kamay. Ibinagsak ang mangkukulam sa tabi ng balon. Hindi pa buo, pero nararamdaman ko na. Kapag natapos ang kalahati ay babalikan kita. Wika ng mangkukulam habang duguan ang labi. Biglang lumubog ang anino niya sa lupa, parang hinigop ng sariling sumpa. Tumahimik ang lugar na parabang walang nangyari. Pero sa dibdib ni Mako, mabigat ang mutya. Matapos noon hindi kagad nakagalaw si Mako. Para siyang tinigal po ora mismo. Hindi to makagalaw sa kanyang kinakatayuan. Napaisip si Mako ng malalim. Bakit kaya wala man lang albularyo na nakapansin sa taong yun? Akmang papauwi na sana si Mako nang biglang nakasalubong niya ang isang kaibigan. Nagmamadali ito habang naglalakad. Kinausap niya ito. Tinanong kung ano ang dahilan ng pagmamadali. Yung lolo beryong ko, pati yung iba pang mga albularyo, kasalukuyang ginagamot ng kapwa nila manggagamot. Ha? Bakit naman, anong nangyari? Puntaan mo na lang dun. May kukunin lang ako sa bahay ng lolo ko. Patakbong pumunta si Mako sa bahay kung saan ginagamot ang mga albularyo. Pagkarating sa lugar, nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga albularyo. Napamura si Mako dahil sa sinapit ng mga albularyo. Nagtanong siya kung ano ang naganap. O Mako, matagal din tayong hindi nakita. Inatake ni Fernan ng mga kapwa ko albularyo ng walang awa. Walang kaalam-alam ang lahat. Nakipagkasundo si Fernan sa isang demonyo, kapalit ang kapangyarihan. Ho? Sino po si Fernan? Ayon sa matanda, si Fernan ay isang antingero na kasapi ng kanilang samahan. Isa siyang mangkukulam, pero nasa mabuti siyang panig noon. Siya ang tagamasid ng kanilang grupo. Hanggang sa isang araw, may nakilala itong matandang babae na nilason ang kanyang isipan. Inalok siya ng higit na kapangyarihan. Sumang-ayon naman ito. Huli na nang malaman namin na nag-aaral pala ito ng pambabarang at ito ang kinalabasan. Binalutan niya ng sumpa ang mga kasama ko. Sa palagay ko, nakita ko na si Fernan.
makaharap mo siya? Saan at papano? Pinaliwanag ni Mako ang nangyari. Dagdag pa ng matanda na hindi niya kakayanin ang pakikipagharap kay Fernan at ang paggamot sa kanyang mga kasama. Nagpresenta si Mako na tumulong. Napansin ng matanda ang kakaibang presensya ni Mako habang nakatingin ito sa bata. Hindi mawari ng matanda pero nakaramdam siya. Panatag habang kinakausap niya si Mako. Sa isang kisap mata, napansin ng matanda ang biglang pag-iba ng kulay ng mga mata ni Mako. Naging kulay asul. Doon napagtanto ng matanda. Nag-iba si Mako nung una niya itong makita. Hindi man ikaw ang kausap ko ngayon, pero alam kong nakikinig ka. Bulong ni Tandang Rafael. Tumigil ang hangin sa paligid. Ang mga dahon sa lupa ay hindi gumalaw. Sa likod ng mga mata ni Mako, may kumurap na liwanag na parang kidlat. Hindi ko aagawin ng bata at hindi ko rin siya gagamitin. Sandaling tumagal ang katahimikan. Pagkatapos muling bumalik sa normal ang kulay ng mga mata ni Mako. Napakurap siya. Pasensya na po kayo, Tandang Rafael. Minsan po kasi kusa na lang ako nawawala sa sarili. Ganyan talaga kapag may gabay ka. Hindi ka palaging ikaw. Umupo ang matanda sa bangkuan. Nararamdaman ko ang langit sa paligid mo. Saglit na tumahimik si Mako. Tumayo siya at inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na lumang palaspas na may ukit ng ulap at kulog. Ipinakita ni Mako ang gamit niya sa matanda. Ganun na lamang ang pagkagulat nito dahil alam niya ang patungkol sa maalamat na anitan. Mabaging langit, saan mo nakuha yan? Pinaliwanag ni Mako kung paano niya ito nakuha at kung anong hirap ang kanyang ginawa sa ilalim ng pagsasanay sa kanyang gabay. Napahinga ng malalim at napailing ang matanda dahil sa gulat sa kanyang nakita. Hindi man masabi ng matanda pero alam ni Mako, kinakailangan nito ng tulong niya. Hayaan niyo po na tulungan ko kayo. O siya, sige. Hindi ko naman to makakaya mag-isa. Aminin ko man o hindi, talagang kailangan ko ng tulong. Tumulong si Mako sa panggagamot sa mga albularyo at sa ilang araw niya napagpirme sa bahay kubo kung saan nakaratay ang mga albularyo. Unti-unting naging mabuti ang kalagayan nila sa tulong na din ng anitan na gabay ni Mako. Kasama sa pagsasanay ni Mako, ang pagbibigay ng anitan ng kaalaman patungkol sa mga ordinaryong kaalaman, mga usal na kinakailangan para maputol ang sumpa. Sa bawat araw na dumaraan, nagiging mabuti na ang lagay ng mga albularyo. Isang hapon habang pabalik na si Mako sa kubo, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa paligid. Hindi to malamig na simoy ng hangin, kundi parang bumabagsak na anino mula sa kalangitan. Tumigil siya at humarap sa bundok. Ramdam ang presensya ng anitan sa loob niya. Malapit nang maabot ni Fernan ang ganap na kapangyarihan ng mambabarang at mangkukulam. Napatingin si Mako sa kanyang gamit. Ganap, ibig sabihin, lahat ng natutunan ko, pwede ko nang magamit? Oo. Hindi lamang kalahating mambabarang ang kalaban mo ngayon. Makukumpleto niya na ang sariling sumpa at kapangyarihan. Napangiti si Mako. Unti-unti nang kumakawala. Masusubukan niya na ang lahat ng natutunan. Pero hindi lang ito laban ng lakas, kundi laban din ng puso. Huminga ng malalim si Mako. Ramdam ang init at lamig ng mutya sa dibdib. Ang hangin sa paligid. Ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng paa. Tama. Handa na po ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang pagsasanay magiging kapaki-pakinabang. Hindi na lang ito simpleng aral. Ito na ang pagkakataon na mailalapat niya ang lahat para harapin si Fernan at ang kanyang ganap na kapangyarihan.
Sa dapit hapon, habang ang mga ulap ay dahan-dahang nagdidilim, nakatayo si Mako sa gitna ng daan. Hindi lamang bilang bata o antingero, kundi bilang batang handa na subukan at ipakita ang lahat ng natutunan. Sa una, wala namang kakaiba. May mga kuliglig na nagsimulang tumunog. May usok ng hapunan mula sa mga bahay, parang ordinaryong gabi. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Huminto ang mutya sa dibdib ni Mako sa pagtibok. "Anitan? Anitan?" Hindi kagad sumagot ang diwata. Sa halip, may dumaan na amoy sa hangin. Amoy ng basang lupa na hinaluan ng dugo at bulok na dahon. Isa-isang namatay ang tunog ng kuliglig. Parang may nakinig. Sa gilid ng daan sa pagitan ng dalawang punong kahoy, may aninong bumaba kahit palubog na ang araw. Hindi ito malinaw, parang bahid lang sa mata. Pero nang humarap si Mako, naroon pa rin. Pinapakiramdaman ka niya. Hindi ka pa niya hinaharap. Sinusukat ka pa lang. Biglang may gumapang sa lupa sa paanan ni Mako. Isang ipis. Kasunod ang isa pa. Naroon din ang alupian. Hindi sila lumalapit. Umiikot lang sa kanya. Fernan, alam kong nandyan ka. Sa hindi kalayuan mula sa direksyon ng balon, may umalingaw-ngaw na tawa. Mahina, basag, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mabilis kang lumaki, bata. Hindi malinaw kung narinig ito sa tenga o sa isipan, pero ramdam ni Mako ang bigat sa sikmura. Huwag kang gagalaw. Kung magpapakita ka ng takot ay lalapit siya. Biglang dumaan ang malamig na hangin sa likod ni Mako. Nanindig ang balahibo niya. Sa lupa ay may lumitaw na maliit na ukit, parang ginuhit na kuko. Hugis simbolo na minsan niya nang nakita sa kanyang pagsasanay sa anitan. Isang barang? Ibig sabihin nga, nakumpleto niya na. Huminga ng malalim si Mako. Sa halip na umatras, inilabas niya ang palaspas at marahang itinukod sa lupa. Ilang sandali lang ay naghiwalay-hiwalay ang mga insekto, naglaho sa kadiliman. Humaba panandalian ang anino bago tuluyang maglaho. Bumalik ang tunog ng kuliglig na parabang walang nangyari sa lugar. Pero alam ni Mako, nagsimula na ang kalbaryo. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang hinahabol. Maging siya, hinahamon na ni Fernan. Pagdating ng tahanan, nakita niyang nakatayo ang iilan sa mga albularyo. Ngumiti si Mako habang papalapit sa mga ito. Kinumusta ang albularyo. Tinawag na matanda si Mako sa kadailanang may nararamdaman itong kakaiba sa kanya. Mako, nakaharap mo na naman ba si Fernan? Opo, Sinusukat niya lang ako, sabi ng anitan. Hinamon niya ako para bang gusto niya na magkaharap na kami. Anong gagawin mo ngayon? napayuko si Mako. Malalim ang iniisip. Bumalik ang lahat. Ang unang kidlat sa kuweba, ang mga aral ni Anitan, at ang kalahating anino ni Fernan na unti-unti nang lumalakas. Huminga siya ng malalim. Hindi to hinga ng bata, isang hinga ng pagpapasya. Ako po ang haharap kay Fernan. Wika nito. Napatingin si tandang Rafael. Sigurado ka ba? Ikaw ang haharap mag-isa. Tumango si Mako. Kung marami po ang sasama, mas marami ang masasaktan. Si Fernan, kumukuha siya ng lakas sa takot at sa dugo, pati na rin sa ingay at gulo. Kung haharapin ko siya mag-isa, wala siyang panghugutan ng lakas. Natahimik si tandang Rafael. Tinitigan niya si Mako hindi bilang bata, kundi bilang isang tao na may dalang pagpapasya. Alam mo ba, maaari ka nang hindi makabalik.
Dahan-dahang tumingala si Mako. Sa kanyang mga mata, may bakas ng kaba, pero mas nangingibabaw ang liwanag ng determinasyon. Alam ko po, pero kung hindi akong haharap sa kanya, siguradong babalik lang siya ng babalik. Mas lalakas, mas madami ang masasaktan. Sa loob niya ay marahang nagsalita ang anitan. Kailanman ay hinding-hindi kita pipigilan. Humigpit ang kamao ni Mako. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang mga aral nyo at ang gabay ng langit. Lumapit si Tandang Rafael at nilagay ang kamay sa balikat ni Mako. Mabigat pero puno ng paggalang. Kung yan ang pasya mo, hindi kita pipigilan. Yan ba ang usapan nyo? Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi lang pagpuksa, kundi sa pagpigil din ng sarili. Tumango si Mako. Kinuha niya ang palaspas at kinapa ang mutya ng kidlat. Sa unang pagkakataon hindi siya lumingon pabalik. Habang papalayo si Mako, unti-unting dumilim ang langit. Isang hudyat ng napipintong huling laban. Habang naglalakad si Mako, bumulong ang anitan sa kanya. Sinabi nito, nararamdaman ang presensya ni Fernan sa kabilang bundok ng halkon. Pinuntahan ni Mako ang direksyon kung saan ang sinabi ng gabay. Pagdating niya sa paanan pa lang, nanlumo na si Mako. Sa kadaylanang napakaraming bangkay ng mga hayop ang nasa paligid, animoy binalot ng sumpa ang buong lugar. Sa patuloy na paglalakad ni Mako, hindi niya maatim ang mga karumal-dumal na nakikita. Nang galaiti sa galit si Mako, napakuyom ito ng dalawang kamao. Huwag mong hayaan na balutin ka ng galit, Mako. Kailanman, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa kalikasan. Nanginginig pa ang kamao ni Mako. Kumalma ka. Kahit ako man, hindi ko rin mapigilan ang puot. Ngunit kung magpapadala ka sa emosyon, siya ang mananalo. Pumikit si Mako. Huminga ng 3 beses at dahan-dahan. Isang hinga para sa lupa, hangin at kidlat. Sa patuloy na paglalakad, may nakita siyang kumikislap na ilaw sa gitna ng gubat. Sa kanyang paglapit nakita si Fernan na nagriritual. Mula sa likod ng mga punong balete, nasilayan niya ang bilog na guhit sa lupa gamit ang abo at dugo. Nanikip ang dibdib ni Mako. Ang mga punong nakapaligid sa ritual ay tila natutuyo kahit buhay pa. Ang mga dahon ay nangingitim at ang lupa ay para may mga sugat na patuloy sa pagdurugo. Ramdam niya ang kirot, hindi sa katawan, kung hindi sa kalikasan. Anitan! Anitan! Ito ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring mabuhay. Hindi lang siya kumukuha ng kapangyarihan, sinisira niya rin ang balanse. Sa gitna ng bilog, nakita ni Mako si Fernan. Nakaluhod, nakadilat ang mga mata. Ngunit hindi na parang tao, may dilim na gumagalaw sa loob nito. Mula sa dibdib ni Fernan, unti-unting humihiwalay ang anino, isang anyong baluktot. Parang hayop na binuo mula sa galit at sumpa. Napakagat sa labi si Mako. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang pigilan. Ngunit naalala niya ang sinabi ng anitan. Kumalma. Obserbahan at intindihin. Sa bawat orasyong binibigkas ni Fernan, may bahagi ng lupa ang namamatay. May insekto na nahuhulog. May hangin na nawawala ang sigla. Doon napagtanto ni Mako ang katotohanan. Hindi lang si Fernan ang kalaban, ang ritual mismo ang kailangang tapusin. Dahan-dahan niyang tinukod ang palaspas sa lupa. Hindi pa oras ng kidlat, hindi pa oras ng laban. Ngunit sa sandaling yun, habang pinagmamasdan niya ang ritual, nag-iisip na ng paraan si Mako kung paanong tatapusin ang lahat. Nakita ni Mako, ngumiti ng kaunti si Fernan. Parang alam niya. Parang inaantay niya. Sa gitna ng ritual biglang huminto ang pagbigkas si Fernan. Ang apoy ng mga kandila ay kumurap.
may pag-aalinlangan. Mula sa anino ng mga puno, naramdaman ni Mako ang biglang pagbabago. Hindi lakas, kung hindi kawalan. Anitan, may mali! May mali, Anitan! Hindi naman kagad nakasagot ang diwata. Sa harap ni Fernan unti-unting bumukas ang lupa. Hindi malalim pero sapat para ipakita ang laman nito. Isang lumang anting-anting na pamilyar ang umangat mula sa hukay. Hugis araw, may basag ito sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Mako. Yan ang anting-anting na mga albularyo. Protection yan, hindi sumpa. Ngumiti si Fernan, pero walang saya sa mukha niya. Marahil oo noon. Pero iba na ang usapin ngayon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang anting-anting. Nang sandaling yon, isang alaala ang bumuhos sa paligid. Hindi ilusyon kundi bakas ng katotohanan. Isang batang umiiyak, isang tahanang nasusunog, isang pangakong binitawan kapalit ng kapangyarihan. Binigay ko ang huling bagay na nag-uugnay sa akin bilang tao. Hindi dugo ng iba, kundi dugo ng sarili kong pagkatao. Nabuhay ako sa puot ko sa mga albularyo na wala man lang nagawa para tulungan ang pamilya ko. Naramdaman ni Mako ang bigat sa sinabi nito. Kung ganon, wala ka nang babalikan? Wala na akong babalikan. Kaya nga buo na ako. Bigla niyang idiniin ang anting-anting sa dibdib. May tunog na parang nababasag na salamin. Kasunod ang pag-alon ng kadiliman. Ang anino'y kanina'y hiwalay. Tuluyang pumasok sa kanya. Nagbago ang tindig ni Fernan. Hindi na siya mukhang tao, pero hindi rin halimaw. Isang bagay na wala ng kaluluwa. Yan ang kapalit kapag pinili ang ganap na kapangyarihan ng sumpa. Tuluyang pinuputol ang sarili sa balanse ng mundo. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi pag-unawa kung bakit wala nang pwedeng magligtas kay Fernan. Tapos na. Ngayon bata, tignan natin kung alin sa atin ang tunay na buo. Uminit ang mutya ni Mako. Kumidlat ang langit sa malayo, hindi bilang babala kung hindi pagtugon. At sa sandaling yon, alam ni Mako, ang susunod na hakbang ay hindi na pagputol ng ritual, kundi pagharap sa isang nilalang na isinuko na ang pagiging tao. Tumahimik ang paligid. Sa pagitan nila ang lupa ay basag-basag, parang sugat na hindi naghihilom. Magkatapat si Mako at Fernan. Hindi na nagsalita si Fernan. Hindi niya na kailangan. Ang dilim sa paligid ang unang gumalaw. Mga aninong parang usok na may hugis sa mga kamay. Lahat ng ito ay gumagapang sa lupa. Huminga ng malalim si Mako. Hindi siya umatras. Ngayon wag mo kong sandalan. Tumayo ka. Tumango si Mako. Idinampi ni Mako ang mutya sa lupa. Uminit ang mutya. Sa unang galaw pa lang ni Fernan bumulusok ang sumpa. Isang alon ng itim na enerhiya na may kasamang bulong ng galit at puot. Hindi sumigaw si Mako. Itinaas niya ang kamay. Eto na! Kidlat! Isang bugaw na liwanag ang kumalas mula sa kanyang palad. Sinalubong ang sumpa. Sa pagtama nila, nayanig ang lupa. Naputol ang ilang sanga. Nagliyab sandali ang hangin. Pareho silang napatras. Si Mako ay napaluhod. Dumugo ang gilid ng labi. Si Fernan ay napatras ng ilang hakbang. May itim na bitak ang balikat. Parang nabasag sa loob niya. Sumaglit ang katahimikan. Ngumiti si Fernan. Hindi panunuya kung hindi pagkilala. Hindi ka na nga bata, pero hindi ka pa rin sapat. Tumayo si Mako. Pinunasan ang dugo sa labi. Masakit ang katawan pero buo ang tindig. Hindi ko kailangan maging sapat ngayon. Kailangan ko lang patunayan na kaya kong tumayo. Sa loob niya tahimik si Anitan.
Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil hindi niya na kailangan magsalita pa. Biglang gumalaw muli ang sumpa ni Fernan. Muling kumislap ang kidlat ni Mako. Muli silang nagbanggaan, sumpa laban sa kidlat, dilim laban sa balanse. Sa ikatlong salpukan, sabay silang umatras. Parehong hiningal at sugatan. Pareho nilang alam na walang panalo. Ngunit may isang katotohanan na malinaw ngayon. Si Mako, kaya nang tumayo mag-isa. At sa dilim ng gubat, ang langit ay muling umungol. Sa gitna ng huling pagharap, ramdam ni Mako ang panghihina. Ang mutya sa dibdib niya ay kumikislap pero hindi na katulad noon. Parang nanghihingi ito ng pahintulot, hindi ng utos. Anitan, hindi ko na kaya mag-isa. Wika ni Mako. Hindi kagad sumagot ang diwata. Sa halip ay may nangyari sa loob ni Mako. Hindi siya sinapian. Hindi rin siya inangkin. Sa halip bumukas ang alaala. Ang bawat aral. Ang paghinto bawat umatake. Ang paggalang sa lupa bago humingi ng lakas. Ang pag-unawa na ang kidlat ay hindi lamang para sandata. Doon nagsalita si Anitan. Kailanman ay hindi kita sasapawan at gagamitin. Ipapaalala ko sa iyo kung sino ka. Biglang luminaw ang paningin ni Mako. Hindi lumakas ang kanyang katawan. Lumakas ang kanyang kalooban. Ang mutya ay hindi nag-aapoy. Ito'y huminto. Dahan-dahang kumalat sa buong katawan niya. Hindi bilang isang kapangyarihan, kundi bilang pag-unawa. Sa harap niya sumigaw si Fernan at pinakawalan ang lahat ng sumpa. Isang alon ng dilim ang bumuhos. Hindi sumalubong si Mako. Lumuhod siya. Idiniin niya ang palad sa lupa. Hindi kita papatayin, pero pipigilan kita. Sa sandaling yun, ang kalikasan mismo ang kumilos. Ang mga ugat ng puno sa paligid ay gumalaw. Ang hangin ay pumagitna. Ang kidlat ay bumaba. Hindi diretso kay Fernan, kundi sa pagitan nila bilang isang harang. Ang sumpa ni Fernan ay bumalik sa kanya hindi bilang parusa, kundi bilang isang katotohanan. Nabuwal siya. Tinanggalan ni Mako ng koneksyon si Fernan sa kadiliman. Sa huling sandali, naramdaman ni Fernan ang katahimikan. Wala nang boses ng dilim. Wala nang bulong ng sumpa. Sa likod niya naroon si Anitan. Nagpakita ito sa kanyang totoong anyo. Tapos na. Hindi dahil ginamit mo ko. Napagtibay mo ang koneksyon sa kalikasan. Pagbagsak ng dilim, bumalik ang tunog ng gubat. Ang amoy ng lupa ay huminga. Ang langit ay luminaw. Si Mako ay tumayo, hindi bilang sisidla ng diwata, kundi bilang taong natutong makinig sa mundo. Nang tuluyang humupa ang dilim, nanatiling nakalod si Fernan sa gitna ng gubat. Hindi siya namatay sa kidlat. Ngunit ang dating lakas na bumalot sa kanya, ang mga bulong, ang galit at ang sumpa, lahat ng ito ay naglaho. Parang hinubaran siya ng anino. Tinangka niyang tumayo, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Wala nang tinig na nagtutulak. Wala nang kapangyarihan na humihila. Isang taong walang sandata at walang sumpa ang naiwan. Ito pala ang matitira kapag kinuha ng dilim ang lahat. Wika ni Fernan habang nakatingin sa kamay. Hindi na siya hinatulan ni Mako. Hindi na rin siya tinanong. Ang kalikasan na ang musga. Unti-unting gumalaw ang lupa sa paligid ni Fernan hindi bilang kulungan, kundi bilang pagkakahiwalay. Tinabunan siya ng hamog at mga ugat, hindi para pahirapan, kundi upang putulin ang huling ugnayan niya sa labas ng ugat. Hindi siya namatay, pero kailanman ay hindi na siya makakabalik pa. Isang buhay na alaala ng maling pinili. Pagsikat ng araw, iniwan ni Mako ang lugar. Tahimik, walang tagumpay sa muka. Pagdating sa baryo, nagtitipon ng mga tao.
Nakita nila ang sugat sa kanyang braso, ang putik sa kanyang paa, ang mutyang tahimik na nakasabit sa kanyang dibdib. Lumapit si Tandang Rafael. Iho, tapos na ba? Hindi na po babalik si Fernan. Wala na ang sumpa. Wala na ang barang. Patay na ba siya? Mas mabigat pa dun yung kapalaran niya eh. Nagkatinginan ang mga matatanda. Alam nila ang ibig sabihin. Habang papalubog ang araw, bumalik si Mako sa kanyang bahay. Umupo siya sa hagdan, pagod at tahimik. Sa loob niya marahang nagsalita si Anitan. Ginawa mo lang ang dapat mangyari. Ngumiti si Mako. Bahagyang ngiti. Hindi ko po siya tinalo. Pinatigil ko lang. Sa baryo ay muling naging payapa. Sa gabi ay wala nang bulong ng sumpa. Alam ng lahat. May isang batang umalis bilang antingero at bumalik bilang tagapagbantay ng balanse. O mas kinilala sa katawagan, si Mako, ang Batang Tibino. Kabayan, tignan nyo to. Basahin natin yung comment ni Annie. Maganda po itong bracelet, suot ko palagi. Noon hindi ako makatulog, ngayon okay na po ako. Okay na yung tulog niya, gumana ang katawan niya. Siguro gusto niyang sabihin, nahirapan siya matulog noon. Then pag suot niya nitong Maracuyo bracelet, naging maayos na yung tulog niya. Napakaraming kabayan natin yung nagpapatotoo dito sa Maracuyo. Pag pumapatungkol doon sa nahihirapan silang matulog sa gabi, yung may mga pangangati sa katawan, yung mga ginagambala. Pagdating ng Maracuyo, nakapagpahinga na sila ng payapa. At higit sa lahat mga kabayan, huwag niyong kakalimutan yung kwento natin, yung nagpatotoo during live stream. Pagkasuot nila ng Maracuyo bracelet, narebueltahan kaagad yung mangkukulam na ospital yun ang gagambala sa kanila. Ang bisa kasi ng Maracuyo, depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa, kontra sa lahat ng negative energy, plus nandito rin yung tinatawag natin na rebuelta. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng Maracuyo. Pili na lang kayo ng kulay at design na gusto ninyo. We have 2 sizes available, small and regular. Paki-check kung merong yellow basket. If ever walang yellow basket, paki-search lang Maracuyo bracelet Lekha merchandise. Doon kayo kukuha sa merong 19,000 sold or 20,000 sold. Kasi yun yung legit. Yun lang mga kabayan ko. Maraming salamat.